Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagkasundo ang Pilipinas at Lithuania na palalakasin ang kooperasyon sa larangan ng aerospace, investments at pharmaceutical products. Ang kasunduan ay nabuo sa isinagawang pulong ni DTI Secretary Fred Pascual at Lithuania Foreign Affairs Minister Gabrielius Landsbergis sa Taguig City. Nagkasundo din ang dalawang opisyal na susuportahan ng dalawang bansa ang mga proyekto o negosyo na may malaking ambag sa paglago ng ekonomiya ng buong mundo. Ito ang unang pagkakataon na bumisita sa Pilipinas ang Foreign Minister ng Lithuania. Pinagtibay ng Asian Development Bank ang partnership sa Pilipinas para makumpleto ang transportation projects ng Administrasyong Marcos. Mahigit sa 244 billion pesos ang halaga ng mga proyekto na aprobado na ng ADB. Kabilang dyan ang modernisasyon at rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport, 147-kilometer North-South Commuter Railway System, Metro Railway Transit Line 4, EDSA Greenways Project at Davao Public Transport Modernization Project. Kumpiyansa si Transportation Secretary Jaime Bautista na sa pamamagitan ng partnership ay makukumpleto ang mga malalaking infrastructure projects. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, gibutyag karon sa Land Transportation Office kon LTO-11 nga pwede nang makakuha og card type ang mga driver's license karong bulan sa Abril ning tuiga. Aminado ang LTO-11 nga dunay backlogs sa pag-issue sa driver's license kung asa 139,000 ka mga driver's license ang natala sa Davao Region. Busa nag-anunsyo usab og schedule among buhatan alang sa pag-claim sa mga plastic o card nga mga driver's license. Kung asa tibok bulan sa Abril ni tuiga, pwede nang maklaim sa ilang opisina katong mga nagkuha og lisensya gikan Abril 2023 hangtod August 2023. Samtang May 1 hangtod 31 ang schedule sa pagkuha sa mga lisensya gikan sa September hangtod December 2023 ug alang sa Enero hangtod Marso 2024 nakatakda silang mo-claim sa tibok bulan sa Hunyo ning tuiga. And to be very realistic about this, kung diri lang ta sa Davao City, ang kaya lang gyud mo ma-release in a day 200 lang. Nganuman, we have to cater another 200 sa nagaparenew. Di na mo pwede ihatag tanang oras dito sa mag-add to og mukuha og plastic kay dili na basta ihatag lang ang plastic, no? I-proseso na pud nato na ang printing ana unya kana among mga engravers sa tinuod lang isa pag lang gyud ang among engraver nga maghimo og plastic. So hinay-hinay pud na siya. That's why nakita namo na we can only cater 200 a day, which amo naman pud gid napasabot. Samtang ibutyag karon sa Commission on Elections Davao City Field Office nga magpahigayon sila og duha ka adlaw nga satellite voters registration nga paghimuon karong Abril 26 hangtod 27, 2024 adlaw nga Biyernes ug Sabado gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi pahigayon kini sa usa ka mall sa buhangin ning Dakbayan. Gina-cater dinhi ang mga new registrants, transfer, correction of entries ug reactivation. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.